Bago ako pumalaot sa kwento kong gagampanan, ako muna ay magpupugay sa lahat ng kababayan. Mga overseas Pilipinong lumisan sa inang bayan, itong kwento ay ale ko, sana inyong magustuhan. Buhay ng OFW ay talagang may kahirapan, may tagumpay at mayroon ding kabiguan. Katulad ng sinapit nitong aming kapalaran, halina kayo at makinig sa aming karanasan. Kami rin ay mga OFW'ng katulad ng karamihan, naglakas loob na magtungo dito sa ibang bayan. Marubdob ang pag-asang makaahon sa kahirapan, pangarap ay makakamit, pag-asenso'y makakamtan. At nang kami ay ihatid na sa lugar ng paliparan, baka sa bawat mukha ang matinding kalungkutan. Ang mga tagubiling, mag-ingat ka sana aking mahal, ang tanging babaunin doon sa aming pupuntahan. Pagdating namin sa abroad ay agad naramdaman ang matinding lungkot na noon lamang naranasan. Itong aming mga mata ay palagi ng luhaan, nais ay bumalik na doon sa ating inang bayan. 5 buwan pa lamang sa napasukang trabaho, lahat ng mga kondisyon ay biglang nagbago. Ito palang amo namin ay may pagkaabusado, ang kota ng produksyon ay ginawang doblado. Dahil gusto niyang madoble ang kanyang kita, bawat manggagawa ay lagi niyang sinisita. Binabantayan, sinisigawan at saka tinatakot pa na kapag hindi nakakota ay ipa-deport niya. Gayon din sa kontrata na aming daladala, ay winalang bahala at hindi niya kinilala. Formalidad lang, gayon ang turing niya. Ito raw ay batid nitong aming embahada. Kami noon ay sinaklot ng matinding lungkot. Karanasang sinapit ay parang bangungot. Para kaming nalulunod sa gitna ng laot, saan kami pupunta? Saan kami susuot? Kasawi ang sinapit ay nagsilbing mga hibla na kami ay mabigkis at saka magkaisa. Isang mabisang paraan na aming nakita na magbibigay lunas sa aming problema. Unti-unti, dahan-dahan ay aming sinimulan na ang mga karapatan ay aming ipaglaban. Naging matagumpay itong aming mga hakbang, permit at pasaporte ay amin ding nahawakan. Dahil sa mga tagumpay na aming nakamtan, kamanggagawang Griego'y naging kaibigan, hanggang maging kaanib sa kanilang samahan, at ang naging leader pa ay isa nating kababayan. Nagkaisa kaming lahat na magtutulungan, mga Griego, mga Pilipino at iba pang dayuhan. Batas para sa paggawa ay aming ipaglalaban, tamang sahod at benepisyo ay dapat makamtan. Pagtutulungan ay naghari sa buong pabrika, na sa aming employer ay nagbigay ng alarma. Siya ay nagsagawa ng pagtutol at mga taktika upang mabuwag niya aming pagkakaisa. Panlilinlang at pananakot ay kanyang inilunsad upang ang aming samahan ay magiba at mawasak. Ang kanyang pagkatalo ay hindi niya matatanggap. Siya ay tatakas, ang pabrika ay kanyang ililikas. At isang araw, lahat kami ay biglang naguluhan. Ang pabrika ay sarado na at wala ng laman. Mga makinarya ay inilipat sa sekretong paraan, pagbabayad ng benepisyo, gusto pang takasan. Kami ay naiwang hindi alam ang gagawin. Uuwi na lang ba kami at aming tatanggapin? Ang kapalarang kay pait, kay sakit sa damdamin, sa pandarayuhan ba'y ito ang aming sasapitin? Iisang paraan na lamang ang aming naiisip, na sa ating embahada doon kami ay lumapit.
Aming idinulog ang problemang sinapit, hustisya ay hiniling na sana'y makamit. Ito palang embahada ay walang pakialam sa aming masaklap na naging kasawian. Ang payo ni Amba ay kalimutan na lang at kami ay umuwi na doon sa ating inang bayan. Subalit nais naming makamit ang katarungan, kung kaya ang embahada ay aming pinikitan. Ito lang ang naisip namin na tanging paraan upang maipaglaban itong aming karapatan. 21 araw, 21 gabi, kami ay nagpiket sa harap ng embassy. Sama-sama kami, lalaki, bata at babae, dyaryo at karton ang higaan sa kalye. Dahil sa aming ginawang kilos at protesta, maraming tumulong, maraming sumuporta. Kasapi, kababayan, Griego at periodista, kami ay nanalo at nakamit ang hustisya. Maraming taon na ngayon ang lumipas at nagdaan. Istorya ng aming pakikibaka ay sariwa pa sa isipan. Isang laban ng karapatang mahirap na kalimutan, tagumpay ng mga OFW, mga Pilipinong nanindigan. At sa bawat paggunita nitong aming kwento, kami ay umaasang kayo ay laging makasalo. Mga limot na dayuhan ay muling nagpupugay sa inyo, manggagawang OFW, bagong bayani ng lahing Pilipino.